ipakilala sa inyo ang ating kasamang doctor today, si Dr. Rodora Babalo. Ayan. At si Doktora ay isang pulmonologist at ang i-discuss sa atin today is about secondhand smoking. Tama yun, Doc, di ba? So, Doc, for the, for the knowledge of everyone sa mga kasama natin, ano ba yung secondhand smoking? Actually, yung secondhand smoke comes from both the smoke that the smokers exhale o yung binubuga ng smoker called the mainstream smoke and the smoke that is floating in the air at the end ng cigars, sa cigarettes, or sa pipes called the side stream smoke. Pero ngayon nga, di ba, meron na rin silang tinatawag na third-hand smoke, which is also dangerous. Oo. Pero bago natin talakayin yan nga, pag-usapan muna natin yung second-hand smoke. Saan po ba natin nakukuha itong... Second-hand smoke ba yung sinasabi nila, Doc, na ba naamoy ko yung isang nagsigarilyo na inhale ko? That's second-hand smoking. That's considered secondhand smoke already. Kasi basta naka-float siya sa hangin, whether na nasa kamay na yon ng smoker, na inhale mo, tapos yung sa damit din niya, sa clothing, kasi mabilis din siyang kumapit, kasi smoke lang siya. So, basta nasa enclosed area or malapit ka sa kanya, pwede na yun. Bakit nila sinasabing mas deadly daw itong mga second-hand smoke kesa dun sa mga gumagamit talaga o nagsusmoke talaga? Sabi nila mas nakakamatay pa daw ito pag ikaw ay second-hand. Kasi sa second-hand smoke, it contains high amounts of chemicals like yung sa mga arsenic, ammonia, as well as yung mga hydrogen cyanide, which is carcinogenic. It is potentially toxic, so nag-lead siya to cancer. Tapos, meron din siya mga risk. Nag-i-increase din siya ng risk na mag-develop ng mga respiratory infections, katulad ng pneumonia at saka yung sa bronchitis. Pwede rin siya mag-exacerbate or mag-aggravate ng asthma kung may asthma na yung pasyente. Tapos, nagkukos din siya ng mga smoker's cough. Sneezing, kung meron siyang allergic rhinitis. Pwede rin mag-sore throat. Tapos, yung... pwede rin siya magbara sa mga dinadaanan ng dugo. So, nagkukos din siya ng mga cardiac problems. Bakit mas dangerous siya? Is it because yung burn ng paper palabas? Kasi yung smoker kasi, pag in-inhale niya yun, hindi totally lahat ini-inhale May niya. filter. May filter kasi yun, tapos binubuga niya yun sa hangin. Pero kung binuga naman yung galing sa burn ng papel, Sa burn ng papel, diretso sa taas. diretso na yun sa lahat ng makakaamoy. Hindi rin kaya ilabas nung nakasingot. Nung Hindi nakasingot. niya alam yun eh. Kasi concentrated yun sa kanya, unlike doon sa smoker mismo. Opo, Doktora, di ba alam natin na pagka yung smoking moms during their pregnancy, they bring about small babies, saka mga iba pa pong hindi okay na congenital side effects po sa mga kids. So, pag po sa secondhand smoking, ganun ba? Mas multiplied ba yung hazard po noon as compared dun po sa primary, yung mom na nagsusmoke mismo? Actually, second-hand smoke kasi dangerous din talaga sa pregnant yan. Kasi nga, katulad din ng... Same pa rin. Same pa rin. Kahit naman siya yung nag-smoke mismo or nag-second-hand smoke siya, pareho lang yung result sa mother na pregnant. Kasi pareho lang yung magiging effect sa fetus. Oo, ngayon kasi, yun nga, lahat tayo talaga exposed sa second-hand smoking, especially when you go to public places like malls, parks, diba? Tapos, syempre, kasama mo yung pamilya mo, yung anak mo. Ako kasi, yung anak ko, pagka alam kong may dadaanan kaming may mga nagsusmoke, lagi ko siyang pinapatakpan ng ganyan. Ano pa yung mga dapat gawin bilang magulang, bilang kapatid, diba, kamag-anak na para maiwasan yung ma-expose ka sa second-hand smoke? First, syempre, kung ikaw yung mismong smoker, mag-quit sa smoking. Kasi mas magiging maganda yung pakiramdam, mas magiging maayos pati yun sa paghinga kapag nag-quit siya ng smoking. Kung non-smoker naman, kailangan pagsabihin yung sa mga smokers na lahat ng smoke breaks or yung pagsisigarilyo gawin sa labas ng bahay, hindi sa loob. Tapos, hindi sila dapat makalapit sa mga bata at saka sa mga pregnant. Kung lalapit man, kailangan maghuhugas ng kamay or kahit mag-change ng clothes para hindi maamoy yung smoke. Pangalawa, kung syempre, yung tawag dito, yung sa mga non-smokers, pagka naka-enclose sa vehicle, sa sasakyan, hindi rin po pwede na sasabihin mo na ibababa yung windows kasi hindi siya mag-reduce ng risk.
kahit na bumuga siya sa labas or mag-open ng window, hindi pa rin. Pero ang question ko, Doc, isn't also yung riding public or commuters considered second-hand smokers kahit walang nagsisigarilyo because of the pollutants that come from the exhaust? Oo. Isn't that a form of second-hand smoke? Actually, Yes, then. yes, oo. Lahat kasi tayo exposed yung First time nga hazards. yun eh. Kung tutuusan kasi ikaw walang pinanggalingang factor, talaga nandun na. Nandun na yung So smoke parang siya. pumasok ka na talaga doon. So, importante din siguro kung magko-commute, lagi na lang may dalang mask, ano? Yes. Sa China, di ba ganun Oo. sila? Kasi ang hirap, Doc, alam mo, dito sa ibang parts ng Metro Manila, may mga ordinance na, okay, bawal ka dito mag-smoke. Pero pagdating mo naman sa kabilang lugar, di ba, na syudad, pwede. Oo. So talagang, paano mo maiiwasan yun? Talagang you discover your nose. Kasi may mga public places talaga na siniseparate nila yung smokers from non-smokers. May mga smoking area, non-smoking area. Pero hindi siya magre-reduce ng risk. Dahil Kasi yung hangin nasa yun pa hangin rin. talaga, nagpo-float din siya eh. Considered pa rin siya as second-hand smoke. Doc, yung scent ba, yung effect ng second hand smoke, say sa damit, normally gano'ng katagal yung kapit nun? Actually, hindi naman siya matagal. Hindi siya tumatagal ng ilang oras. Pero kasi nandoon pa rin yun. Kasi yung kapit kasi niya, maamoy na maamoy, lalo na kung bagong gamit. Especially, Doc, Oo. di ba yung mga nanggagaling sa mga bar, clubs? Sa bars, oo. Pagdating nila sa bahay, yung buhok nila, dito higa sila sa kama, nalilipat, ang baho. Kahit the next day, alam ko may amoy pa din. Deadly pa rin yun, di ba, Doc? Pa-third hand na. Oo, deadly pa rin Ako, siya. is there scientific explanation, Doc, kung bakit there's some people who live long while smoking? For example, George Burns. Yeah, George, mga totobako. Oo, mga up to tatanda. May 90 lola, years yung old. baligtad pa nga yung ginaganon niya. What is the Sa scientific- kaibigan. What is the Kulay scientific brown ang explanation for that? Actually, wala. Actually, may mga tao na kahit na sabihin mong chain smoker, hindi nagde-develop ng Lung cancer. Cancer. lung cancers all throughout their life. Pero nandoon pa rin yung risk na mag-develop ng mga ibang sakit katulad ng sa cardiac problems, prone to respiratory infections, not necessarily na mga carcinogenic. Hindi kasi lahat naglilid sa ganun. Yes. Pero hindi siya 100%, pero nandun yung probability. So in other words, you're saying, Doc, it depends from person to person, depends Yes, sa immune person to system. person, Kasi George genetics. Burns, Lifestyle. correct me if I'm wrong, 101? Yeah, before he died. Before he died, and he's a noted chain smoker. Chain smoker. Pero ang pinaka-best advice, Wag I na think, mag-smoke. wag na mag-smoke. Kasi, Eliminate smoking. Kasi I think what you can say is smoking triggers other diseases, whether it's triggers Yeah. cancer or Cancer. whatever it is. Not necessarily- It's a trigger. Not necessarily sa lungs lang, eh. It triggers It's a everything trigger. else, eh. Isa pa rin dyan, di ba? That's number Pero one. doktora, as per naman cancer, CA lang CA, di ba? It also depends kung may oncogenes yung individual, kahit na chronic yung smoking niya. Probably, if yung sakit niya would be on different, on other systems like sa cardiovascular system, pero pag sa lung, development ata ng lung CA from smoking, would vary kung you have the oncogenes. Or Hindi rin depende siya. sa type of cancer. Oo. It depends kasi may mga, yung sa smoking kasi depende kung anong klase ng cancer yung tutubo. Hindi siya 100% or hindi siya ibig sabihin na kung wala silang genetic Oncogenes. patterns ng cancer, hindi siya maglilid into malignancy. Kasi meron lang CA na associated with Oo. smoking and merong Merong not associated not with that. associated, oo. Last question ko, Doc, pag nag-quit ka ng smoking, ilang years na pwede mong masabi na cleared na yung lungs ko from the smoke? Actually, Nicotine. wala nga ganon. Kasi as long as you smoke, nag-age din yung lungs mo. Hindi, when you quit it. Hindi, wala siyang wala tayo sa frequency, wala din siya dun sa duration ng smoking kasi yung hazard ng smoking, pwedeng nagsiset in na, pero hindi lang agad nagiging visible yung complications. It may be at later point in life. So hindi talaga siya agad-agad. Ako may quick question lang. Kasi di ba ngayon yung mga merong pinapasa yung mga government natin, yung mga sa box na mga sigarilyo, yung mga merong kung ano yung magiging mga cancer, yung mga ganyan. Tapos gusto rin nila taasan yung presyo ng sigarilyo. Kayo po, bilang, kasi specialty nyo yan, ano yung sa tingin yung maganda para ma-prevent natin yung mga kabataan na hindi mag-smoke? Maganda ba yung gusto nang gawin ng
Actually, we support yung sa mga plans ng government regarding that, yung sa pagpatong ng tax sa mga sa sigarilyo. Pero mas maganda pa rin yung education. So, kailangan talaga i-educate sila na hindi yung mga benefits or yung mga disadvantages ng smoking, yung mga hazards, yung risk. So, yung mga ganun, kasi kailangan din natin yung mga ganun programa. Although may mga programs sa mga hospital, yung mga nag-i-encourage ang mga patients na sa smoking cessation, ng mga programs. Pero kasi, kung hindi willing yung smoker mismo na mag-quit, hindi magiging ganun kaganda yung result. Kasi usually, nagkakaroon lang sila ng mga nagtitigil lang sila ng pagsisigarilyo, usually mga ilang 3 months. Although may mga rin tayong mga available na medications para sa ganyan, para mag-quit. Pero hindi rin ganun kaganda yung nagiging result. Kasi hindi talaga sila willing mag-quit. Ayan. Maraming salamat, Dr. Roda Babalo. Si Doc, meron lang siyang gustong i-promote. Doc, saan ka namin mahanap if ever we want to consult you? Actually, you can visit me sa Allied Care Experts Valenzuela every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, 10 to 12, sa room 402. There you go. Thank you so much again, Dr. Roda Babalo. Ang dami natin natutunan today.